So, ngayon mga sangkay, nagiging usap-usapan po itong Japan na kung saan nagpaparamdam na po ang kanilang pagpapalakas sa kanilang militar, which is kinakatakutan po ito ng China dahil tila baga may trauma pa rin po ang China ngayon mga sangkay. At alam po natin ang kasaysayan ng ating mundo kung gaano kalakas ang Japan na kinailangan pa po silang pagtulungan noong ikalawang digmaang pandaigdigan para matalo. At ngayon mga sangkay, ang tanong dito, nag-upgrade na nga ba sila sa kanilang sandatahan sa karagatan mga sangkay? Tingnan po natin ang balita. So, hukbong sandatahan ng Japan nag-upgrade na nga ba sa karagatan? Ano ba ang mayroon mga sangkay? May balita kasi tungkol dyan ngayon. No, na i-reveal din po natin. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Okay? Dito sa ating channel mga sangkay. Para sa mga bago pa lang dito at hindi pa po nakakapag-subscribe, 1.19 million subscribers po tayo. Padami po tayo ng parami. Ilang tulog na lang, 1.20 million subscribers na po tayo. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, aba, ito ang gawin mo. Nakikita mo po yung subscribe button sa ibaba. Check nyo na lamang. Pindutin nyo po yung subscribe. Then may lalabas po na pagpipilian doon. Pindutin po yung bell. At pindutin nyo po yung all. Okay? Sa mga nanonood sa Facebook, syempre i-follow nyo po yung ating Facebook page. At ito may ipapagawa lamang po ako sa inyo saglit. No? Sa mga nanonood po ito sa Facebook, huwag kayo magpapatalo guys. Habang kayo ay nanonood mga sangkay, sundan nyo na lamang po ito. Makikita nyo po yung tatlong tuldok bandang itaas. Pindutin nyo po yan, okay? Tingnan nyo po sa inyong mga cellphone. Makikita po yan sa itaas ng video na to. Ito mismong pinapanood nyo. May tatlong tuldok dyan. Pindutin nyo po. Then may lalabas po na show more or yung plus. Pindutin nyo po yan, okay? Ganun lang. I hope na nasundan po ng lahat. Napakadali lamang po niyan mga sangkay. Ngayon ito, pag-usapan po natin itong Japan. Dahil ito nga po ang balita mga sangkay. Ayon po dito sa report, Japan unveils partially upgraded aircraft carrier JS Kaga. Ito po yung isa sa carrier, di umano ng Japan ngayon mga sangkay na dahan-dahan na pong ina-upgrade. Kaya nga ang talong dito, ang Japan na nga ba ang susunod na superpower pagdating po sa hukbong sandatahan sa karagatan? Noong World War II mga sangkay, ang Japan, isa po ito sa malakas pagdating sa militar. Na kinailangan pa po silang pagtulungan mga sangkay ng mga kakampi ng Amerika para lang matalo. At kinailangan pa po yung nuke ng Amerika para lang tumigil yung Japan. Ito, panoorin po natin. Ngayon, mga sangkay, ito kasi nag-upgrade na naman sila. Kaya ang China, medyo kabado. Buti nga, kakampi po natin ang Japan at malayo na po talaga yung tinakbo ng panahon ng dating kaaway, kakampi na po ngayon. So, panoorin po natin ang balita. Japan has upgraded its warship Kaga from a helicopter carrier to the country's first full aircraft carrier since World War II. Kaga is one of the largest vessels in the Japanese Maritime Self-Defense Force fleet. The upgraded ship can deploy the vertical takeoff variant of the F-35 Lightning II stealth fighter. Analysts, however, say that while it will be a welcome addition to the Japanese arsenal, Kaga alone will not be a game changer amid the rising tensions over maritime security. Okay, so ito po yung ina-upgrade nila ngayon, mga sangkay. Ayan. Alam niyo yung Japan, kahit po hindi sila aktibo pagdating sa militar ng mahabang panahon kasi after po ng World War II, yan po yung naging sa kanila eh. Yan po yung naging pinakaparusa para sa kanila. No? Pinaka-sanction. Simula ng World War II, bawal na po silang magpalakas ng kanilang sandatahan. Yun po yung naging kasunduan sa pangunguna po ng Amerika. Pero ngayon, mga sangkay, nakakampi na po ito ng Amerika. At meron pong threat laban po sa mga nakapaligid na bansa, gaya po ng North Korea na matagal na pong nambubuli sa Japan. China, mga sangkay. Ngayon, ang Japan mukhang nagkakaroon po ng approval mula po sa West countries like
Amerika na magpalakas na ng kanilang sandatahan. Kaya pala sinabi po ng Prime Minister ng Japan na after ng pag-uusap nila ni Joe Biden, presidente ng Amerika, magkakaroon po ng pagbabago pagdating sa militar ng Japan. At dito po kinakabahan ngayon ang China. Ngayon nga mga sangkay, nagpakalat na po yung Japan ng napakaraming mga kasundaluhan nakapaligid po sa Taiwan. Kasi itong Taiwan, malapit lang po ito sa Japan eh. So kung sasakupin ulit, i-invade ng China ang Taiwan, medyo sabit po dito yung Japan dahil malapit. Ngayon, nagpakalat na po sila ng kanilang mga base militar nitong Japan. Game changer amid the rising tensions over maritime security. Fully loaded cargo has a displacement of over 27,000 long tons and a length of over 200 meters. Grabe, oh. The 115 billion yen, roughly about $758 million vessel, Grabe. was originally launched in 2015 as a second in the Izumo class of helicopter carriers. In 2018, the Japanese government announced that due to changes in the security situation in Northeast Asia, the vessel will undergo significant changes, enabling it to deploy Lockheed Martin F-35B fighters instead of a maximum 8 helicopters. Grabe. So, ayan po mga sangkay. Nakikita na po talaga natin ngayon na itong Japan ay nag-a-upgrade na po pagdating po sa kanilang. Dahan-dahan na, hindi po yung mabilisan. Pero, sa tingin ko dito mga sangkay, after ng pag-uusap nitong Amerika, kasi meron po ngayong meron pong trilateral talk or meeting itong Japan, Philippines, and US. Sa tingin ko mga sangkay, after ng pag-uusap na ito, mukhang dito na magaganap. Mukhang dito na magaganap ang kinakatakutan ng China na pagbi-build up muli ng military ng Japan. Na mas hayag mga sangkay. Kasi ang tawag nga po sa kanilang militar na mahabang panahon, self-defense lamang. Ayun, self-defense force. Ayan, Japan Maritime Self-Defense Force. Yun po yung tawag sa kanilang sandatahan. So ngayon mga sangkay, mukhang may pagbabago dyan. At dito, kinakabahan po talaga yung China. The updates include a redesigned bow section and a new heat-resistant coating to protect the deck from extreme generated. Grabe, no? Alam nyo, mapapasana all ka na lang talaga. Itong Japan, mga sangkay, hindi pa sila, wala pa po ito sa wala pa po sa show of force. Kumbaga, hindi pa po sila nagpapakita ng kanilang mga sekretong pandigma. Dahil I'm sure, mayroon po yan mga sangkay. Kaya nga, minsan naiisip ng iba, baka naman may mga robot itong Japan na bigla na lamang po magliliparan kapag ka nagkaroon ng digmaan. Kasi, ngayon ang Japan, ang Japan kasi pagdating sa technology, di ba? Talagang yan, matindi yan. May mga nakatagong yan, mga sangkay. Kaya dito, yung China, medyo medyo may trauma sa Japan. When the F-35B's engines are angled downwards while taking off and landing vertically. The Japanese Defense Ministry has conducted landing and takeoff tests with the F-35B on the Izumo. A second refurbishment of the Izumo is slated to start by the end of the current fiscal year and will be completed in about 2 years. Okay. So, ayan mga sangkay ang ni-reveal. So, sa tingin nyo, guys? Ang Japan nga ba ay magiging isa na sa pinakamalakas na sandatahan pagdating sa karagatan? Kasi noong World War II, isa po sila Di ba nga po, isa po sa ginagamit nila noong pandigma, yung hukbong sandatahan nila sa karagatan. Kung paano po sila umaatake noon, mga sangkay. Kaya nga po, marami po mga barko ng pandigma ng Japan ang lumubog sa West Philippine Sea at iba pang mga area ng karagatan. Malapit po sa Pilipinas noong World War II. So sa tingin nyo? Tamang panahon na ba para itong Japan ay mag-build up ng kanilang military at mag-upgrade
ng kanilang mga pangdepensa. At ano sa tingin nyo? Japan ba ang magiging pinakamalakas na pagdating po sa hukbong sandatahan sa karagatan? I-comment nyo po sa ibabangin yung mga opinion. Meron po akong isang Facebook group. Ayan po, Hukbong Solid Sangkay. Exclusive lamang po ito sa lahat ng mga solidong sangkay. So, kung ikaw ay talagang solid na solid, hanapin nyo po ito sa Facebook. Okay, search nyo lamang po ito. Naka-highlight naman na. Then, mag-join group po kayo. But make sure, mga sangkay, na masasagutan nyo lahat ng tanong dahil napakahalaga nun para makapasok. Okay? So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.